Hi, I'm Mark Rosales, and welcome back to Mark My Word, a hairpreneur story. Our guest is a true definition of a hairpreneur story. So let's all give a big hands to my friend, the creative artist, Judy Shera. Kung pumalakpak sa sarili, gusto mo yun. Dapat naman talaga, di ba, clap your hands. Hi, Junie. Thank you so much. Kahit tinapos. So, how are you, Junie? Welcome to Mark My Word. Pero yeah, thank you so much for your time. I know you're very busy, especially it's holidays na, di ba? So, how are you? I'm good. Thank you for having me here. And me, different angle talaga sa'yo. So, sabi ko, parang I want Junie to share how to put up a salon business, di ba? But when I found out about your life, it's very Ano yung life-ing. natuklasan mo na? Di umano, Junie Shera, susunod. So let's go back lang to your core, di ba? So you're from Bataan. Born and raised in Bataan. I have no idea about sa Manila. What's your childhood? I mean, do you have like a calling ba talaga to be a hairstylist or creative? Good question. Wala. Even tapos na ako mag-high school, wala talaga. Kasi iba kasi ang buhay sa probinsya. Sa probinsya kasi ang laki ng pag-evolve ng salon industry. Nung generation kasi namin, pag sinabing parlorista ka, medyo degrading. 'Di ba? Hindi mo work siya na hindi mo pwedeng ipagmalaki pagka naging parlorista ka lang. So, my mom used to work in parlor. Manicurista siya. So, lagi niya sinasabi sa akin na, total, almost everyday nasa parlor ka naman. Mag-aral ka na ng cosmetology. Tapos sabi ko sa mom ko, no, ayoko kasi I find it too cheap. You find it too cheap because that time, yun yung binibigyan na definition nun. Yes. Sa- Parang pagka taga-salon ka, baklang parlorista ka. Yun. Tapos nung pumunta ako sa Manila, naiba yung story. Nakita ko na professional yung mga tao sa Manila pagdating sa salon industry. But did your mom ba is one of the inspiration why you became a hairdresser? Kasi bilang siya yung nagtrabaho sa salon also. Literally not. Hindi ko nakita yung sarili ko as magtatrabaho talaga sa salon. Wala talaga. Mo dati? Okay. Tawa ko no. Hindi. Pangarap ko dati talaga, gusto ko talaga magpare. Pare. Si Junie Shera po magpapare. Mula sa aklat ni Wanda. Nung namatay yung mom ko, that's the first time na kinuwestiyon ko si God. What did you say to God? I think, noong time na yon 3 a.m. the morning, merong you know what is tala? The morning... Kay Sarah Geronimo lang yung alam ko. Ano sa English yung tala? Starlights. Shooting star pala, sorry. Hindi, iba na yun. Kita ko yung tala yun. Si God yun. Sabi ko sa kanya, why? Kasi I'm ready to serve na eh. I'm about to serve na. I'm ready Papasok to serve ka na ng seminaryo. Sabi ko, why? Ang bait-bait ko. Kumbaga, parang, siyempre ako yun, bilang ako, tingin ko na. Sabi ko, ang bait-bait ko eh. Ganyan, bakit mo siya kinuha? That moment, hindi ko na ilabas yung Emosyon. iyak, yung emosyon. Kasi parang, ang dami kong tanong na, bakit nangyayari sa akin to? Parang gano'n. Parang I'm not ready. Kasi bakit mo ako kinuhanan ng isang bagay na, sandigan ko, parang gano'n. How was your childhood? I mean, do you have like a calling ba talaga to be a hairstylist or... Ako, tagawalis lang ako. Ang nagiging diskarte ko naman noon, parang ang bayad nila sa akin noon, 120 naman na, tumaas-taas na. Pero at least hindi na mahaba yung oras. Saka hindi mo na kailangan Ikot-ikot maglakad-lakad, oo. Nung binayaran ako nung nagtatrabaho ako sa kanila, ang ginagawa ko para makadiskarte ako sa everyday life ko, sinasabi ko dun sa mga stylist na, baka mamaya may papabili kayong pagkain. Utusan nyo ako para mabigyan nila ako ng tip. Kasi 5 piso, 10 piso. Pag dumami, bili ko na rin ng pagkain, diskarte. And then, until nung nakikita ko sila kung paano sila gumagawa, tinatanong ko sila, pwede nyo ba akong turuan? Hanggang sa natuto ko. Not formal training pa nung umpisa, nung natuto ko. Pero the motivation of doing it is, nakita mo nga na, because of the 100 pesos. Because of the 100 pesos. And because you really want to survive. So survival yung, ano mo nun,
Yung motivation mo. Oo. Sabi ko nga, nung pag tinatanong nila ako dati, ano yung dream mo? Wala akong karapatang mangarap. Oo. Kasi, for me, pag nangarap ka, you need still money. Dumadaan ako lagi sa Jollibee. Sinasabi ko, isang araw makakain ako Makakain ka dito. doon? Oo. Ganun ako kasi sa agent. Ang unang ginawa, pumasok ako ng Jollibee. Bumili ako ng 1-piece chicken, 2 extra rice, walang drinks. Kasi kulang na yung pera mo. Hindi. Kasi, kumbaga, diskarte. Parang gusto ko matikman yung chicken nila, 2 extra rice, bakit ako bibili ng drinks? May libreng tubig naman. Magtutubig na lang ako. So, practical ka pa rin at the same Yeah. time. Hindi, saka yun lang naman talaga yung kaya ng budget mo. Ang mahalaga matikman ko lang siya. Tapos nung kinain ko yung Jollibee, para sa akin, heaven siya. Parang, Pinakamasarap ito pala naman, yun. no? Oo, kasi masauna pa yung maamoy mo yung pagkain ng Jollibee kaysa makain mo everyday of my life, di ba? Sabi ko, ito pala yun. Ang sarap pala niya. Para sa akin, ang Jollibee that time is luxurious food. Grabe, no? Doon makikita na sa atin parang we don't mind na yung mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Pero kung tutuusin, sa iba, napakalaki na nun. Napakalaking bagay na nun. Kaya Oo. ano talaga yun, in the end of the day, you always have to be grateful. Grateful. Totoo. At humble. Yes. Meron kasi National Bookstore sa baba. Shoutout sa National Bookstore. Oo. Lahat favorite mo red, no? Ay. Jollibee, National Oo nga, no? Ang ginagawa ko nun, instead of makipagtsikahan ako sa mga ka-workmate ko, pag wala akong ginagawa, nagbabasa lang ako ng libro. Wala akong ginagawa, di magbasa ako ng magbasa. Napakaganda na nagbabasa ka ng libro, no? Na which is, na-realize ko na ang dami ko palang natututunan. But do you love reading books talaga? Yes, oo. Nung natuwa sa akin yung boss ko doon sa Glorieta, pinag-aral niya ako sa Laurier Academy. Excited na excited ako. Can you share the name of your boss? Pwede ba? Actually, hindi ko na nga matandaan eh. Oo. Pakano mo naman, Hindi ko na nga matandaan. Oo. Actually, Kasi siya yung nakakakita ng potensyal. oo. Nagagalit daw ako, I forgot di ba? the name. Oo. Tapos, nung nasa Laurier Academy ako, lahat ng pwede kong matutunan, yung eagerness ko, saka aggressiveness ko for the learning. Nag-roar, gano'n. Oo. As in talaga nagsusulat Pero talaga ako. ano yung nakitang potensyal nung Ng boss boss mo? ko. Bakit ikaw yung nakitaan niya ng, ito, enroll ko to sa L'Oreal Academy? Maybe, siguro sa lahat ng mga empleyado niya, ako yung pinakadisiplinado. So it's a really discipline pa rin. And ako yung hindi nagrereklamo. But, if irurut mo, hindi ako nagrereklamo kasi I really want to survive. Kumbaga wala akong ilalaban sa mga kasamahan ko sa trabaho. The only thing na kaya kong ilaban is I need to be grateful doon sa boss ko. So, Kailangan ko i-return lahat sa boss ko. Kailangan ko makuha yung tiwala niya. Kasi yun yung pwede kong maging puhunan by that time. Kaya, yung boss ko, nakita yung potential na yun. Kaya pinili niya ako na... And nag-pay off siya, di ba? Yeah, Di ba? Na parang, hindi ka naman sang-ayon sa lahat, pero kailangan mong tiisin Kailangan. para magstay Yes, oo. at mabuhay. Kumbaga, mag-stay ka dun sa game. Kailangan mong tiisin lahat. Kasi, whatever trauma ang mararanasan mo sa trabaho, magiging kasangkapan mo yan for the next big company na papasokan mo. So, nung sumabog si Glorieta, nag-apply ako dito kay Jude. Jude who? Hipolito. Okay. Hindi ko siya kilala by that time. The only thing lang nasa isip ko, kailangan ko ng trabaho kasi sumabog kami. 'Di ba? So, nung sumabog, nagsarado ito. Nagsarado ang Glorieta. Sumabog ng 2 p.m., sarado ang Glorieta ng 5 p.m. Panel ka ni boss, di ba? Nung boss mo, pinag-aral ka niya sa L'Oreal, hindi na kayo nag-rebuild. Alin? Hindi na nag-rebuild yung boss mo dati. Hindi pa agad ganon. Pero kasi, Kailangan mabuhay. Kailangan ko mabuhay. Hindi ako pwede maghintay ng 2 Paano weeks, makakain? 1 month. Oo. Na kahit sinabi ng boss ko na i-deploy ako sa ibang branch, pero hindi eh. So, nag-apply ako ngayon sa Rustans, kay Jude. Hipolito. By that time, hindi ko siya talaga kilala. Nung ini-interview niya ako, ang lakas ng loob ko. Parang feeling ko ako yung pinakamagaling sa buong mundo. And then, sabi niya sa akin, kilala mo ba ako? I think, alam naman to sa industry, lahat lagi ganyan tanong niya. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko talaga sa kanya, HR po. HR, okay. Oh, malaman ko siya pala yung may-ari. Sabi niya sa akin, ayan lahat ng magazine, basahin mo yan. Ako naman si Gaga, binasa ko, pagbuklat kong ganyan. Headline it's siya. you. Oo, sabi ko, my God, siya pala may-ari. Ganyan. Tapos nag-text ako sa kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, pa-check naman kung may ibang exit. Pero, di ba, at the same time, it might, di ba, pag nag-apply kasi tayo ng trabaho, dapat inaalam natin yung, Yes. kung ano yung papasukan natin. But at the same time, syempre, iba-iba tayo ng motivation. Kung gusto ba, that time, just want survival. Tapos, pinag-trade test niya ako.
nung pinag-trade test niya ako, doon ako nakapasa. Hindi because of my skills. Because? Honest to goodness, not because of my skills kaya niya ako pinasa. Pinasa niya ako kasi sabi niya sa akin, ang lakas ng loob mo. Oo. Kasi kumbaga, highest, and na talaga sila eh. Sila yung pinakamataas by that time. That was 2007, ang haircut is 8,000. So, sobrang mahal na nito. Sobrang mahal ng salon na to. So, parang, who am I na mag-apply doon? You're applying for what position? Ah? For what position? Are you applying for... Kahit anong posisyon. Actually, pumunta ka doon, Pumunta ako, nag-apply ako. Oo. Lakas Kung na anong- ako doon. kung anong opening, parang Oo, ganun. kung anong bibigyan sa akin trabaho. Okay. Ngayon, pinagupit niya ako. Natuwa sa akin. Doon nag-start doon niya ako nakitaan ng spark nga hindi. Iba tong bata na to. Alam mo yung gunting na ginamit ko noon? Kasi tuwa sa akin. Gunting niya? Hindi. Yung gunting na ginamit ko noon, kada gupit ko, ina-adjust ko yung tornilyo. Oh my God. Oo, kasi nagbibitaw. Gunting mo yun? Gunting ko yun. Nagbibitaw siya. Ina-adjust yung ganyan. Natuwa siya sa Anong akin. brand? Sorry na ba? I think nabili ko siya sa, if I'm not mistaken, na Landmark pa. Tapos yung dulo ng gunting mo, yung rubber pa. Yung mumurahin lang. Oo. Doon siya natuwa sa akin na parang, ang daming applicant na ang yayabang na. Pero tong bata na to, Twindig ka. gusto lang niya talaga nag- magkaroon ng ano, trabaho. Tapos kinausap niya ako, sabi niya ititrain niya ako, ganyan-ganyan. Whatsoever. Sa kanya ako nagtrabaho for quite some times. And then For sa how long? I think if I'm mistaken, more than a year then or more than 2 years. So, can you consider si Sir Jude as your mentor? Basically, yes. Oo, siya talaga yung umubog sa akin. Siya yung nag-open ng pinto sa akin. Oo. Parang Lloyd Ramos mo, parang gano'n. I'm not saying that. If, comparing to... Kasi hindi naman kami nagkaroon ng malalim na relasyon. Ang relasyon kasi namin is, say Empleyado. kayo, nagkaroon kayo ng personal, relationship ni Lord. It's Yung sa amin kasi working relationship. Baka yung sa amin kasi boss talaga. Oo. But, siya kasi challenge niya. Na Ikaw? parang, na parang meron kang kailangan gawin. Na siya mismo, who am I para hindi maniwala sa sarili ko kung itong tao na to ay ang taas-taas na naniniwala sa'yo. As celebrated na Yes, hairdresser. oo. So, may nakita siyang spark, Yes, diba? Or oo. fire within you. And then after that, nagtrabaho ka na isang taon. Niligay niya ako sa MOA. Doon naman naramdaman ko yung pressure. Until na may nag-offer sa akin na isang TV network na kung pwede magtrabaho ako sa kanila. So, lumipat ako ngayon dito sa TV network. Nung lumipat ako, doon na ako nakakreate ng connections. So, yung work mo kay Sir Jude is Hairstylist. senior, junior? Senior. Senior Naging senior na stylist. ako. O, di ba ang galing mo nga? Di ka Nagsimula ako sa as a junior. Junior assistant, junior stylist, hanggang sa naging senior stylist. Ganun kabilis kasi tinutukan niya ako, pinupok niya talaga ako. Gusto ko niya parang may mentorship nga talaga. Yes. Nung nasa TV network nga tayo, doon ako nag-create ng connections. Hanggang sa nakalipat ako sa isang kabilang TV But network. what's your work, your job description doon sa TV network? Hairstylist. Hairstylist Doon ko nga pala. naintindihan na, okay, magkakaiba pala yung So, level ng nag-promote ka rin hairstylist. pala ng ano, Oo. okay. Tapos, nung sabi ko, gusto ko mag-create ng sarili kong pangalan, doon ko pinasok yung makeup. Ano yung inspirasyon mo? Bakit you want to create your own name? Bakit siya pumasok sa isip mo? Are you inspired with someone ba? Or wisdom na lang ba siya na binigay sa'yo ng ano? Number one, meron kasi akong gustong patunayan sa sarili ko. Parang after ko kasi ma-invalidate doon sa situation ko before. Which is ano yun? Yung parang nawalan niya ako ng nanay, nawalan ako ng parents, parang feeling ko hindi na ako valuable, hindi nawalan respeto sa akin ng mga tao. So, parang naging yung eager ko na makilala ko. Yung eager ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Yun yung naging reason. Kaya, pinasok ko yung ganong industriya. So you're longing for a belonging ba? Hindi eh. It's more on validation. Validation. Oo. It's more on masabi mo sa mga yes, possible yabang. Gusto mong magyabang. Gusto mo mabawi yung mga nawala sa'yo. Parang ganyan. Parang gusto mo sabihin sa mga tao na kaya ko. Parang in spite kaya of the namin. things na nangyari. Kaya namin. Ito ako. Ito ko. Yun. So, Which is nabago siya. Ngayon nabago siya. Hindi na ganun na So I guess it's not validation, but it's a fire siguro na you want to do something, you want to create greatness. Kasi may hugot ka nga. May And- hugot. Yes. Which is a good hugot because you just want naman to not to prove yourself, but to have a value in the world, this world, diba? Let's start you said, diba, you want to build you want to create your own name. And then when you're slowly embracing it, that's your mentality na, diba? Ganun naman lagi lang siya, it's just a thought. And then ginagawa mo na, ano yung mga first step mo? Siyempre, our viewers, lalo na yung mga aspiring Filipino hairstylists, Yes, they want to be in this
position also, di ba? Na parang, paano kaya ginawa yan ni Sir Joni? So, ano yung mga naging first step mo? Okay, number one, accept your weakness. Ako pinakamahirap yan. Kasi kung hindi mo i-accept yung weakness mo at magpo-focus ka lang sa strength mo, magiging limited yung sources mo. Then, always be grateful. Lahat ng mahirap, no? Yes. Okay. Then, acknowledge the first person, i-acknowledge mo yung mga taong nauna sa'yo. Kahit gaano kasama ang ugali nila, i-acknowledge mo sila. Kasi sila din naman ang maglalagay sa'yo sa posisyon kung nasaan ka ngayon. Diba? Hindi pwede kasi na dahil narinig mo masama ugali nila, naku, Marco Salis yan, nagmamaldita yan, tapos iiwas ka. No, hindi mo naman alam ang reason kung bakit nagmaldita siya nung araw na yon. Yeah. Diba? Lahat kasi ng tao, ako paniniwala ko, lahat ng tao, kahit gaano kasama ugali niya, meron niyang buti sa puso nila. Meron lang reason kung bakit natatandaan kasi ng mga tao yung maling inasal mo at that time, pero hindi nila narinig o hindi nila nakita yung reason, bakit ka nag-react ng ganon? So, at the same time, parang we always, especially in the creatives, di ba? Parang we always have the impression na ganito siya. Wala ka naman first-hand experience. Kaya nga ako practice na, like for example, you will say something to someone, if I don't have any experience, hindi ako mag-agree sa'yo. Kumbaga, I'll just, okay siya sa akin. Yeah, Yun. true. So, siguro dapat we have to practice that din. Yes. Lalo na sa atin sa mga creatives kasi nga, mahilig tayo kumpul-kumpulan, Yes, chismisan, na hindi, Saka mahilig tayo magkumpara. yeah, but it's the Then, poison. ilagyan mo na agad na ng timeline yung sarili mo. Like Oo. ako, sinabi ko, gusto kong makilala ako sa industriya. Ang ginagawa ko noon, despite na pag wala akong money, dahil alam mo naman, nasa fashion industry tayo, kailangan formahan tayo. Pasyon Pag may ka. passion ka, dapat, kapag kumikita ako, automatic yan, didiretso ako sa sa mga ukay-ukay. Which is meron pala Oo, ngayon. I don't know. Automatic bibili ako ng mga busini, mga ganyan-ganyan, na masabi naka-brand ka, pero okay-okay lang siya. Kaya mo kasi sabi ko nga sa mga tao, alam niyo ako, laki ako sa okay-okay eh. Tinatry ko akapin yung mundong hindi para sa akin before. Pero, tingnan mo, ang universe, ilalagay ka dun eh. Kumbaga, ihahanda ka niya na kung itong gusto mo maging buhay, pagdaanan mo to. Saka aralin mo yung proseso. Aralin mo yung proseso. So you mean to say that the first step is creating a brand? Yes. Di ba sabi ko sa Maniwala Happiness ka Story? doon sa classic community, isang araw magiging brand ako. Kumbaga, pinipure ko yung sarili ko na So hindi magiging ka brand ako gumawa ng kahit wala pa kalat. akong brand. Kasi Yes. alam mo someday, Magiging brand I will ako. be somebody. Na which is nangyari nga. Diba? Diba, Na naging see, brand oh. ka. We uplift confidence, empower individuality, and help every client. Diba? So, naging late bloomer ako. Charot. Ayun So, pala yun. So, during the time na ginagawa mo siya, when was the time that you said na mahusay akong hairstylist? Hindi ko sinabi, until now, hindi ko sinasabi na mahusay akong stylist. That's the difference na nakita ko sa sarili ko. Hindi ako mahusay na stylist. But, marunong akong stylist. There's a difference kasi na mahusay sa marunong. Anong difference niyan? Ang mahusay kasi, magaling, kaya mong imimik, kaya mong ikapikat yung ginagawa, pero hindi mo naiintindihan. Ang marunong, nagagawa mo at naiintindihan mo kung yung proseso. Doing it na, you want to be somebody in this industry. What is the turning point? Ano yung pinaka-milestone mo when the time you said na, I made it? Okay, good question. I know. Oo. Sorry. Ito yan. Mag-backtrack tayo. Kaya sabi ko, bilog ang mundo. Mag-backtrack tayo. Sabi ni Lord, Oo. bilog ang mundo. May mom told me mag-cosmetology ka kasi magtrabaho ka sa parlor. I know, O you said salon. that to me, Again, oo. di ba? But in reality, may mom, ang sabi niya sa akin, gusto ko isang araw makita ko si Pani Serrano. Idol na idol niya si Pani Si Serrano. TF. TF. Way back with our event, Onin, hayop ka. May sama. Don't, delete that. So that everyone will hear yung hayop ka. May event si Tita, may event kami, nila Onin. Kasama nun. Dumating si Tita Pani, pinagkakaguluhan ng mga tao. May lumapit sa akin. Assistant Sabi niya niya. sa'yo, ano? Sabi June niya, Encarnacion? sabi, Sir Juni, O, di ba tama? pwede po, sinasabi po ni Tita Pani kung pwede daw po siya magpa-picture sa inyo. I love it. Yan. Oh. Sabi ko, syempre, June Sierra lang ako. Sabi ko, of course. Sabi niya, sige po again. So, ako lumapit. Hi, Sabi Tita niya, Pani, ganyan, yes. ganyan. Tapos, sabi My niya, favorite actually. Sabi niya yan, actually, ini-stalk kita. Hindi pala kita anak. Apo na pala kita. Thank you naman po. Sumalangit na po si Tita Pani. Apo na pala Please kita. welcome, Tita Pani. Apo na pala kita, ganyan. So, sabi, super proud siya sa akin. Sabi niya, sobrang proud ako sa iyo kasi ina-uplift mo yung industriya. Di ba? Kasi ilan na lang yung high-end ngayon. Ganyan. Ganyan. Sabi ko, pwede ba tayo magpa-picture? Apo, Tita Pani. Ganyan. Posisyon.
Di ba? Siyempre ako, aura-aura ako. Siyempre, daming tao, di ba? Ganda ka. Click! This is your moment. Ito yung totoo ha. Click yung camera. Bispas ganyan. Di ba ganun lang yung glitch? Pag isi ganyan, as in, parang nag-rewind yung utak ko. Tapos may nakatiga pa ng ganyan. Tapos sabi niya, oh, thank you, sumalis siya ganyan. Tapos bigla ko niya. Sabi ni Kim, bakit ka umiiyak? Oo, sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, shit. Sabi niya, bakit? Na-istarsa ka, bakit tita Pani? Sabi niya, hindi. Bakit yan? Ito yung gusto ng nanay ko. Oh, napaiyak mo ako, Julie. Exactly, di ba? Ito yung gusto ng nanay ko. Gusto ng nanay ko makapapapicture kay Tita Pani. But the person na gusto niya makapapapicture is gusto mong pa-picture sa anak niya. Grabe. Di ba? Ganun umikot yung mundo na parang, ha? Doon ko na-realize na, ma, I need it. Di ba? Magtatapos pa ako Grabe si ano. Yun yung ano, doon ko na ano na, ito na to eh. Niwala man lang ako sa idea ko na mangyayari siya. Pero because of yung flash ng camera, bigla doon na, shit, nanay ko to. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya, makapagpa-picture So siya. masasabi mo, di ba, you said earlier nung nagsisimula tayo na bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako ganyan? Ba't siya scammer siya? Sabi ko. But hearing your story now, parang hindi man ako ikaw, parang I felt it na along the way, andun siya. Andun siya. Nakabantay siya. Sabi, marunong ang Diyos. Ipapaalala talaga sa'yo ng Diyos na ito yun. Ito yung mga question mo. Di ba? Tapos hindi naiintindihan ni Kim. Sabi ko, ito yun. Sabi ko, pag natin ako, nasabi mo na ba? Yes, kasi mayroong certain scene. Hindi ba sabihin na, nabigyan ako ng award, again. Hindi siya nagbabalyo sa akin. Ang nagbalyo sa akin is yung nagpa-picture sa Yung malalim na dahilan. Na maaaring hindi nila maintindihan. Parang sinabi ng nanay ko na hindi ko man nagawa. Pero proud na proud ako. Yun yung naramdaman ko eh. Proud na proud ako kasi nagawa mo. Yung pangarap niya sa sarili Yung pangarap niya sa sarili niya. Nabigay mo. Nabigay ko, / quoted natin, hindi ako yung nag-request. Nag-request yung pangarap. Saka hindi siya yabang na si TF yung nagpa-picture sa Yes, akin. hindi But yabang yun. monumental siya kasi hihiling lang ng nanay niya, di ba? And it's all, grabe, full circle siya. So that's the time that you said that I mean Yes, oo. sa isang litrato, no? Sa isang flash ng camera. It adds ba ako, like a certain confidence sa'yo? Or with the time Hindi. it's more fulfillment talaga siya? Hindi din. Ay, ano? Ang naramdaman ko nung mga oras na yon is remind me na mas maging humble pa ako. Kasi doon ko na-realize na I'm so lucky na nangyari sa akin yon. Pinagpala ako na ma-experience. But how would you define your success now? Is it a luck or is it just luck or hard work? Or a fact? Hindi ako naniniwala sa swerte. Ang swerte kasi tayo ang gagawa. It's a matter of making decisions. Again, wala namang mali at tama sa decisions. Lahat ng decisions tama yan. Kung ito ang naging decisions mo, ayoko muna magtayo ng salon ngayon kasi natatakot ako. Decisions mo yun eh. That time, alam mo, yun yung tamang gagawin mo. So when was the time that you feel that this is the right decision to create an empire called The Block by Junie Shera? Hindi ko siya pinag-isipan na gawing desisyon. Ang nasa isip ko lang noon, kung may kakatok na opportunity, igagrab ko kaagad. Kasi naniniwala ako na opportunity not once. Saka your Kailangan mo motto sumugal diba, is survival, Yeah. diba? So, ako kasi, paniniwala ko sa buhay Lagi malakas ang loob ko kasi meron akong kaibigan na ang successful niya. Tapos kinabukasan, nategi siya. Oo. Sabi ko, kaibigan ko to. Stylist din to. Sabi ko sa sarili ko, hindi mo naman kasi alam kung hanggang saan yung timeline mo. Diba? Maaring bukas, maaring mamaya. So, ngayon, mas maganda na kung ano man ang kinakatakutan mo, kung magte-take ka man ng risk, i-take mo na ngayon kasi hindi mo alam kung may enjoy mo pa siya. Kumbaga, just do it now. Yes, oo. Kung ano man yung haharapin mong problema, kung hindi ko pa kaya kasi hindi ko pa alam gawin to, mapag-aaralan mo siya during ginagawa yung proseso. Kasi may proseso na. Yes, oo. Mag-take ka lagi ng risk. So, with the time that you put up the salon which is in The Block, why The Block? Okay. Syempre, the first name kasi ng salon talaga, Junie Shera Salon. Ayun yun. But, ako kasi, hindi kasi, from the very beginning, hindi kasi ko naniniwala na magiging brand ako. Parang gusto ko maging brand ako, pero hindi ako naniniwala na magiging brand ako. Ano yung factor bakit hindi ka naniniwala? Parang, sino ba ako? Si Junie. Parang gano'n. Di ba? Parang si Junie ka lang. Di ba? May sinabihan pa nga ako one time nung itatayo ko yung salon. Parang you cannot compete with these people. Which Kasi is who? hanggang ka lang. Hindi ko pwedeng banggitin. Sige na.
Masama mo na sinasabi sa Okay, sige, parang hindi mo kayang tapatan si Okay, Kasi kasi siya ba't ko ka siya tinatanong? It's not because para mag-uksaan kayo. Ah. But, ano yung reason ng tao na yun for him to say na hindi mo pwede, ano to? tapatan si kasi, boss ko, isip nila, kapag umalis ako, compete ako. Sabi ko, no. Magtatayo ako ng salon just because I really want to help other people. There's so much space Oo. in this world. Saka wala ano ba? namang competition talaga. Ever since, walang competition. Pero sinabihan pa rin ako, you cannot compete with him kasi established na siya. Sabi ko, I'm not You're not competing with him. competing, Nagigigil ako sa kanya. Sino ba siya? Ilabas niyo yun. Kasi, okay lang. Ako ba? So, Hindi, di ba kasi parang, you cannot, it's a wrong mentality ng Pilipino talaga. Huy, huwag mong gawin yan kasi hindi mo kaya sa ganito. di ba? Ang punto naman doon, baka issue mo yun. Baka ikaw yung hindi mo kaya. Yes, oo. Since you're a risk But taker. technically this person is a part of my family. Totoo yung sinabi Kapatid mo. nung ibang guest mo kanina na sometimes ang least person na maniniwala sa iyo is yung nasa loob ng bahay mo. Totoo yun. Kasi yun yung experience ko na lahat ng tao sinusuportahan ako to put up a business, but siya yung nagsabi sa akin na hindi mo kaya. Doon ko na-realize na doon din ako nag-doubt na sinabi ko din sa partner ko na si Kim na I think hindi ko pa kaya. Diba? Nag-create Yeah. ng doubt. Nag-create ng doubt. Hesitation. Because, Tapos si Kim nagsabi sa akin na kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan pa? gagawin mo siya in 2 years from now, that the same thing. Buhay pa rin, diba? Saka, ako, I don't believe talaga na you have a direct, of course, we're all competitors because we're all salons. But at the end of the day, isa lang naman yung servisyo na binibigay natin. Yes. Ano ba yung nagkakaiba? It's the impact, diba? The service. So, hindi tayo pare-pareho. Tapos, nung di nga ako niniwala magiging brand ako, I pray to God, sabi ko kay Lord, Lord, ikaw na po yung bahala na magbigay ng pangalan para dito sa kumpanya na to. Hiningi ko sa kanya yon. Paano Tapos, nagkama si Lord? kinuha ko yung diba? laptop ko. Si Lord Ramos ba ito? Black. Kinuha ko yung laptop ko, nag-type ako. Tinype ko sa Google na group of people with same intention. Lumabas si The Black. Si Black. The Black. Black. Sabi ko, okay, sige. Tingnan natin kung mag-work siya. Ganyan. Then, pinitch ko siya ngayon sa mga partners ko. Nagustuhan nila yung pangalan ng Black. Okay. Inisip ko rin naman, hindi, baka dahil mga nagmamadali lang kami. But, during the process, nag-create na agad ng brand si The Black. Saka there's a good recall. I mean, ang ganda, The Block. Kung papasin mo din, hindi ako naglagay ng salitang salon. Kasi nga binalak mo na. Hindi. Charis na. Kasi ang katibaran ko noon, yung The Black kasi tinayo ko siya para doon sa mga tao na, we have same purpose. Tulungan ko din yung mga mga stylist na walang salon na gusto nila makagawa ng kliyente, na naghahanap sila Parang ng... si Matt Ledesma. Naghahanap sila ng magiging bahay, Venue, temporary house nila. Kumbaga si The Black, gusto tumulong doon sa community, doon sa industry natin. Kasi nga, di ba, from a group of people, di ba? So, The Block is not just one, but a lot of people. Even yung utility namin, part siya ng The Black. Ang ganda. But is there any time na parang you feel that people are recognizing The Block than Junie Shera? Yes, yun naman ang purpose ko noong una. Why? Kasi ayoko expose ako sa industry. Kumbaga, ayoko, alam mo yan, ayoko na nakikita ako on camera, gusto ko... Pinipilit ko siya. Gusto ko pupuntahan ako ng tao just because of my skills, hindi dahil sa famous ako. Kaya usually, nung the first 5 years ni The Block, puro si The Block lang, hindi ako lumalabas. Bago kasi ang labanan sa industriya. Sa industriya kasi natin ngayon, kailangan nakikita nila yung mukha mismo noong gumagawa. Kaya lumabas na ngayon si Junie. Nung lumabas naman si Junie, bigla yung nagkaroon naman ng sariling branding si Junie. Starting na to do yung resume natin. So, ano uli yung hindrance? What is the hindrance why you don't want to expose yourself? Ano lang, because of pride. Parang, Pride for what? Gusto ko lang, pupuntahan ako ng mga kliyente ko just because of my skills and my talent and yung service ko, hindi dahil sa sikat ako. Pero di ba pag mahusay ka, wala ka namang, pag hinuhusayan mo isang bagay, ang endgame naman nun is maganda. Papunta ka din naman doon. Di ba? Parang dun siya Kaya pupunta. little by little, ini-embrace ko yung yung opportunity. Kasi parang, in that way, hindi naman sa binabrag mo yung sarili mo, pero parang ikaw yung gumagawa ng, nilalabanan mo yung sarili mo. Pero di ba, if it's really meant to happen, it will happen. Yes. And look what happened to you. You just recently opened the show sa Hair Asia. And how does it feel? Ano yun? Na meron kang 10 minutes intro. Yeah. Is it your first time to,
Hindi, pero ito yung malaki at pinaka-solo na parang hindi ako mismo first time kong kinabahan. Kasi kapag gumagawa ako ng show, lagi inisip ko laro. Oo. Pero ito yung kinabahan ako na parang ano yung magiging impact nito. Saan nagagaling after. yung kaba? Parang, alam mo yung kaba na super proud ka sa sarili mo, na nagawa mo siya ng alam mo magagawa mo siya ng tama. Yung parang pakiramdam ko by that time, yung nag-align yung stars ng universe sa'yo na parang moment mo to. Yung hindi ako makalakad. Na parang, seryoso ba? Ako kasi Nagawa ko to? like sa photos, di ba, parang, it is your moment and you deserve it. Di ba? And yun. Dapat yung alam Saka, na. para pagkatiwalaan ka ng mga tao. Then, the show itself, yung pagbaba ko sa stage, yung dami ng tao nag-compliment sa'yo na parang, Sir, ito ang word nila, in-uplift mo ang your Hair Asia. Sir, nagbago ang standard ng mga tao. Parang, okay, ito yung gusto ko. Saka, di ba Hindi kasi, only the show. Hair Asia is the biggest hair convention in the Philippines. And respected show. Yes. And events here in the Totoo. Philippines. So. Kaya nga di ba parang, may big factor din sa akin kasi yung Hair Asia. Kasi before, I used to work with the media. Like celebrities, shoot, ganyan. Pero hindi ko na-reach out yung salon industry talaga. But when the time that, ayun, nag-Hair Asia ako, so mas dun ko nakilala yung iba't ibang mukha ng salon, diba? And ano siya? Saka hindi, ang Hair Asia kasi, doon mo mararamdaman talaga na matatouch mo yung ground ng salon. Kasi naandun lahat ng mga klase ng mga tao. Naandun yung lahat ng mga nagsisimulang mangarap. 'Di ba? And for you, na makita ka lang nasa stage, na ma-inspired mo sila, it's a big thing. Kasi yun naman ang purpose natin eh. Bilang leaders, yun naman ang purpose natin eh. Na mag-inspiration tayo doon sa mga tao na nangangarap. Na sila nga eh, si Mark nga, si Junie nagawa. Kami din magagawa namin. But do you think the messaging of Hair Asia is concrete and straightforward to the salon industry that we are here to uplift? Yes, oo. Because? Kasi, maraming nagbibigay ng negative comment, but yung Which negative, is anong negative? for example, hindi sila naging happy sa mga result ng show, may mga ganyan. Pero sa akin competition kasi, yun, wala naman sila magagawa. yeah, Kasi. but titingnan mo kasi din yung credibility ng tao na nagko-comment. Makikita mo doon na, okay, nag-comment siya, pero wala naman talaga siya naiintindihan. Di ba? So, they don't know, they're not the judge. Yeah. Oo. So, parang, the more na, like, good or bad publicity, still publicity. Yeah. Saka at the end of the day, may tao kang na maaari The question mabago yung is, buhay. kung mawawala ba ang Hair Asia, sino ipapalit? Wala. So Diba? it's still the Yes. institution ba ang Hair Asia? Ano ba siya? Hindi eh. It's an event lang. Convention. Convention lang. Oo. siya. May mga nagtitiwala ba kay Hair Asia? Meron. Yeah, a lot. Di ba? Doon ko nga nararamdaman na yung star factor ko eh, kapag pupunta ako sa Hair Asia. Kasi it's doon your, ako- oo. it's your industry. It's our Yeah. industry, diba? Na- It's the people that, Kumbaga sa mga event natin, pare-pareho tayo nagko-content, di ba? Parang trabahoan lang tayo. Pero pagdating doon mararamdaman na yung mahawakan ka man lang nila, may star factor. oo, parang kulang na gaano ka ka-valuable doon sa industry mo. And again, hindi siya uli yabang. It's more on the Yeah, hindi siya yabang. It's more appreciation, on appreciation. na you are valued in Yeah. dun sa ginagawa mong bagay. Di ba? Yung sabi mo nga, validation. But actually, as what we've discussed nga before, But it's not a validation, but It's a matter of how appreciation. you take it. Kasi doon din nagsisimula yung paglaki ng ulo ng ibang mga artists. Sino ba yan? For example lang, kasi ako kasi I take it na I need to be grateful kasi nakakapag-inspire ako ng ibang tao. Yung ibang artist kasi pwedeng isipin na, hindi, sikat na ako eh. 'Di ba? Kailangan niyo ako dito kasi sikat ako. 'Di ba? Alisin mo yung mentality na yon. Instead, ang gawin mo mentality, hindi, nakaka-inspire ako ng ibang tao. Kasi yung kasikatan, it will follow naman talaga. Yes, And oo. kung sisikat ka, whether you like it or not, you will have it. Yes. Saka, ayun nga sabi ko, madaling sumikat. Mahirap mag-maintain. At nakakapagod mag-maintain. Nakakapagod mag-maintain. Kasi pagtapos ng isang pagpapatunay, Meron pa ulit makakalimutan isa. na naman nila yun. Mapapatunay ka na naman. Mapapatunay ka naman. Kaya nga better yet, it's better like, just enjoy it. Do it not because to have the, di ba sabihin ng mga tao, just do it because it's your own dream. Yes, Own it, di ba? Parang, ganun siya. Kaya nga sabi ko, doon ko nga naranasan na wala parang kakontentuhan yung tao. Wala. Lalo na if you have the success. Yes. Hindi ka makakontento. So you right now, what is your
yung lesson na, kung makikita mo ngayon, di ba sabi mo nga gusto mo, one day you want to talk to your mother, makausap mo siya ng one-on-one, at masabi mo sa kanya na ito na si Junie Shera na, and I hope you're proud, di ba? Yung ikaw, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Wala akong gusto sabihin sa kanya. May tatanong ako sa kanya. Ano yun? Tatanong ko sa kanya, pag nagkita agad kami, huwag na muna ngayon kasi may anak ako. Pwede Hindi na kayo ako magkita sa, Gusto kong tanong sa kanya, naging proud ka? Yun lang yan. Gusto kong marinig sa bibig niya na, yes, naging proud ako sa'yo. Kasi pag sinabi sa kanya na, ito na ako ngayon, ayoko magyabang. Gusto ko ng validation from her mouth na, yes, anak, naging proud ako sa'yo. Diba? Na hindi ako nagkamali, na paniniwala na ikaw ang magbabago ng direksyon ng buhay natin. Musan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimulan.